Magandang gabi, Dante. Sino ba ang pinapayagang manghuli dyan sa mga maaaktuhan sa vote buying o vote selling? Ito ba yung mga otoridad lang o pwedeng manghuli pati yung mga sibilyan? Magandang gabi, June. Alam mo, partikular na binabanggit ng Commission on Elections doon sa kanilang resolusyon ay yung atin lang mga otoridad ang manghuhuli kapag ka naaktuhan ang isang vote buying. Pero ang paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, kahit sa ilalim ng ating batas ay hindi naman bawal na mang-aresto ang isang individual o itong tinatawag nilang citizen's arrest. Yun nga lang, risky dahil ang paliwanag ng komisyon, lalo na kung hindi walang depensa yung ng aresto doon sa kanyang aarestuhin na isang gumagawa ng krimen tulad ng vote buying. Sa launching ng Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections o COMELEC kanina, kaugnay ng 2025 midterm elections, kabilang sa inanunsyo ng komisyon ang pagpayag nila sa warrantless arrest laban sa mga gagawa ng vote buying at tumatanggap ng pera o vote selling kaugnay ng paparating na halalan sa Mayo. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, kapag naaktuhan ang isang suspect na namimili ng boto o may tumatanggap ng pera, ay pwedeng arestuhin kaagad ng mga otoridad kahit wala pang warrant of arrest galing sa korte. We are empowering you not only to arrest, but in fact, without even warrant of arrest, you can arrest, especially kung yung maa-aresto is caught in flagrante delicto. Caught in the act, ika nga. Nakasaad din sa Section 37 ng COMELEC Resolution number 11104 na inilabas kamakailan lang ng komisyon. Dagdag pa nito, pinapayagan naman ito ng batas at titiyakin nilang diretso kaagad sa kulungan ang posibleng mahuli sa akto. Upang maging mapadali ang pag-aresto sa mga there and then namimili sa mga harapan natin. Alam nga naman tatakbo ka pa sa korte para humingi ng warrant of arrest sa isang taong namimili frontally and directly. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ na kasama sa miyembro ng Committee on Kontrabigay, na tutulungan nila ang COMELEC sa pamamagitan ng case build-up para mapalakas ang reklamo o kaso na maihaharap sa sinumang lalabag sa panuntunan ng poll body. So dito po sa reform na ito, magtutulungan na po yung law enforcement agencies, whether it be the PNP or the NBI, with the prosecutors para po mapalakas po yung mga kaso natin. Pero June, binigyang diin ng COMELEC ang laban sa vote buying ay kailangan ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan tulad ng pagre-report sa kanila. Kailangan ho kayo makilahok sa amin. Kami ho, gagawin namin ang kaya namin gawin, but it's not going to prosper without your cooperation. Kabilang naman sa ipipresume o ikukonsidera ng COMELEC na sangkot ang isang tao sa vote buying kapag sa mismong araw ng halalan ay may dalang malaking halaga ng pera, pagkatapos ay may kasama pang campaign materials o sample ballot. May dalang kalahating milyon piso, 100 pa. Buti sana kung tigpa 500, tigpa 100 pa. Pagkatapos may dalang other election paraphernalia na aresto, presume engage sa vote buying. Kabilang din sa tututukan ng komisyon ang paggamit ng state resources tulad ng pondo ng gobyerno para sa kapakanan, halimbawa ng isang kumakandidato o ng kanyang mga kamag-anak. Inihalimbawa ng komisyon na marami na silang kinasuhan at diniskwalipika dahil ginamit ang pondo, makinarya ng gobyerno para sa pansariling interes sa politika. Yung private na pera, pondo, nakakagalit na nga yun eh. Eh paano kung public na pondo ang ginagamit? Mas nakakagalit yun. Sa atin yun eh. Hindi naman kanila yun eh. Samantala, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na tutulong sila sa COMELEC para labanan ang issue ng vote buying. Ito ay sa pamamagitan ng information dissemination sa publiko. Ang vote buying ay isa sa kinukonsidera ng COMELEC na kanser sa demokrasya ng bansa. Isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in
voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. June, ikinituwa naman ng Commission on Elections ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo hinggil dito sa kanilang pagtulong sa komisyon laban sa vote buying. Ang paniwala ng COMELEC ay malaki ang maitutulong ng OBP sa kanilang laban dito nga sa pamimili ng boto. At binigyang pang diin ng Komisyon Juno ang vote buying ay hindi naman mangyayari kapag wala daw nagbebenta ng kanilang mga boto. Ang sinasabi ng COMELEC, it takes two to tango. Ibig sabihin, walang hindi mangyayaring may mamimili ng boto kapag wala namang iisa sa ating mga kababayan na ipagbibili ang kanilang boto katumpas lamang ng isang maliit na halaga ng pera. At maisingit na rin natin, Juno, sa darating na Tuesday ay umpisa na ng campaign period ng lahat ng mga national candidates sa buong bansa. Ibig sabihin, yung mga tumatakbong senador at party list. At sa Tuesday din ay magsasagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC sa lahat ng mga campaign poster na illegal o yung mga hindi nakalagay sa tamang paglalagyan o yung itong tinatawag na mga common poster area ng COMELEC tulad na lamang sa mga kawad ng kuryente o kaya sa mga puno na inilalagay yung mga campaign material ng mga tumatakbo nating mga kababayan. Yaman nating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Ibig sabihin yan, Dante, sa darating na Martes, pag-drive natin along EDSA, mawawala na yung naglalakihang billboard doon ng mga personalidad na tumatakbo. June, sinasabi dito ng COMELEC, depende. Kapag yung pinaglalagyan ng billboard ng mga kumakandidato ay nasa private property, ay mayroon ng desisyon kasi dyan ang Korte Suprema na hindi po pwedeng baklasin kapag nasa pribadong mga pag-aari. Nakakabit ang mga campaign material, poster, pero kapag nasa pribadong pag-aari, yung mga poster na yan ay maaari po yung baklasin ng Commission on Elections dahil maituturing na yan na illegal tulad doon sa mga poste ng kuryente, kawad ng kuryente at sa mga puno, June. Baka sinasabi mo, Dante, publiko, hindi sa pribado, baka na-interchange lang. Pero yung sinasabi natin, halimbawa sa mga billboard, Dante, sa mga billboard, private yun, di ba? Anong patakaran ng COMELEC dyan? Yes, June, kung sa private, yung mga billboard ay hindi pa rin siya babaklasin ng COMELEC dahil yun nga, mayroong kautusan ang korte na pagka nasa private property yung billboard, kahit na oversize yan, ay hindi pa rin nila aalisin dahil ipinagbabawal nga ng ating Korte Suprema. So yun kasi ang nagiging ruling, kung di tayo nagkakamali, noong nakaraang 2022 elections, may isang kaso dyan kung saan dyan sa Visayas na yung campaign material ay nasa private property ay hindi pinabaklas o ang desisyon ng Supreme Court ay hindi po pwedeng baklasin. So dito sa EDSA, June, kapag nasa private property naman nakakabit, inaasahan natin na hindi yan kasama sa babaklasin ng COMELEC sa darating na Oplan Baklas nila sa February 11, kung saan magsisimula na officially ang campaign period para sa ating mga national candidates, June. Okay, maraming salamat, Dante Amento.